Ang una nating pag-aaralan mga boss, no? Itong pampabilis pag-select ng mga object. Halimbawa, ang ise-select ko itong mga chair na ito, no? Dito, merong isang command, right-click, tapos meron dito, select similar, no? So, ibig sabihin, ang una kong sinelect na yon, yung pinik ko kanina, tapos sinelect ko yung select similar, lahat ng similar object na select, no? Kaya kung gusto nyong i-delete o i-erase, ma-erase yan, no? Ayun, no? Na-erase siya, no? So, ganun po kadali, no? Yung pag-select ng similar object, no? Halimbawa, dito naman, meron tayong circle, no? Click ko siya, then right-click, select similar. So, ibig sabihin, masiselect lahat ito. Itong similar na ito. Kung gusto ko lang palitan ng kulay, press ko lang yung control 1, yung properties, palitan ko na ng kulay dito. Ayan, no? So, ganun kadali, no? Ganun kaganda itong command na ito, no? Ang susunod na i-discuss nating command, no? Dito sa video ito namang pagpalit ng mga, kung small letter siya, gawin natin capital letter. Kung capital letter naman, gusto nyong gawing small letter, itong T-case, no? Para ma-perform natin yung command, no, ng T-case, type na lang natin TC, T-case, select lang natin lahat yung gusto nating i-edit na letter, no? Tapos, kung gusto nyong i-uppercase, then okay. Ayun, naging capital letter siya. Ayun yan, no? Ngayon, kung gusto nyong gawing small letter naman ito, select nyo rin. Pagkatapos sa TC, tapos gawin yung lowercase, pwede rin naman, no? So, minsan kasi napakarami ng mga letter na yan. Ito yan, no? So, pampabilis yan. Minsan kasi mga 100 na letter yan, no? Kung iisa-isahin yung i-capital letter yan, o kaya i-small letter, ay napakatagal, no? Lalo na kung 1,000 letter yan, no? Samantalang pwede naman palang T-case command, no? Ang susunod, ito namang array, no? So, halimbawa, meron tayong pundasyon o footing, no? Pagkatapos meron tayong poste, no? Sa mga structural drawing natin, no? Kung iisa-isahin nyo yan, ang ginagawa ng iba, kinakopy-copy yan, kaya lang yung distance, sineset pa, tinatype pa ng maraming beses, no? Samantalang kung ang gagamitin natin command, yung AR, no? O yung tinatawag na array. Ayun, no? So, yung array, pagkatapos merong option dito, rectangular. Ito yon, no? So, kung nakita natin yung footing natin at saka yung column natin o yung pundasyon at saka ng poste, nakita natin 6 na column siya. Ito yon, no? Ito yung column, i-enter lang natin. Ito yung column, no? Yung vertical na ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, no? Ayun yung tinatawag na column. Ngayon, ang distance ng column, center to center, ang distance ng mga poste at mga pundasyon, no? Center to center, halimbawa, 7 meters siya, no? Kung ang unit natin is meter, enter, eto yon, no? Distance nito, 7 meters yung distance nito, no? Kaya lang meron pang row na sinasabi rito, nakita natin sa foundation plan, no? Ang row niya, halimbawa, eto, 4, no? Tapos, type lang natin, enter. So, ibig sabihin, eto yung row, no? 1, 2, 3, 4. Itong horizontal na ito, no? 4. So, yan yung nakita natin sa foundation plan. Hindi na natin iisa-isahin, no? Nakita natin sa foundation plan ang distance niya, center to center, ng mga pundasyon at poste. Nakita natin na 6 meters siya. Type lang natin yung 6, no? Sa between, no? Tapos, enter lang natin. Ito yung distance niya, no? Ibig sabihin, ito, 6 meters ito, center to center. Ito naman, 7 meters, no? Tapos, enter lang natin. Ito yung drawing ng
pundasyon natin at saka ng poste natin. Para ma-check natin kung tama yung diniscuss nating distance, no? Pwede naman nating tingnan, no? I-double check natin kung ano yung distance niya, no? So, kuha muna tayo ng color dito. Ang gagawin natin, ida-dimension natin para ma-check natin kung tama, no? So, gamit tayo ng dimension horizontal. Ito yon, ito yung 6 meters, no? Ituloy natin para continuous siya. Ito yon, no? Ito yung 6 meters, no? Dun sa row, no? Center to center, ayun, no? Ayan, no? Ngayon, check natin itong distance nitong column, no? Na 7 meters kanina na inilagay natin, center to center. Ito yung 7 meters, no? Para ma-check natin yung mga iba pa, no? Ituloy lang natin yung dimension. Ayun, no? Tigsa 7 meters yung distansya niya, no? So, ito namang row, tigsa 6 meters. Ito namang column, tigsa 7 meters, center to center. So, ibig sabihin, mas mabilis kung i-array natin, no? Kaysa kung ikakopy natin yan, isa-isa, no? Ngayon, ang gagawin natin ngayon, lalagyan natin ng circle, no? Yung text. Kung hindi natin alam yung T-circle, gagawa pa tayo ng circle dito. Kung marami yan, iisa-isahin natin, no? Ngayon, kung alam natin, ang gagawin natin, T-circle lang, no? O itatype lang natin yung TC. O kunin natin, no, yung T-circle. O isi-select lang natin ito. Tapos enter lang natin. Enter. Enter. Ito yon, no? So magkakaroon ng circle, no? Kahit na maraming circle, pwede yan, no? Halimbawa, i-copy na lang natin ito. Ang ginawa nating halimbawa ay isa lang, no? Pero kung halimbawa marami yan, TC, tapos select lang natin yung mga ito, enter, enter lang natin, ayun, na. So, ganun kadali ang maglagay ng circle, no, sa mga letter o sa text, no. So, tandaan lang natin yung T-circle, no. Ngayon, meron pang isang command, no, na pampabilis naman sa paggawa ng mga number, no, sa loob ng circle, no. Itong isang command naman na i-discuss natin, pampabilis mag-numbering, no, sa text naman, no. Halimbawa, ito na lang ang gagawin natin, no. Itong nilagyan natin ng circle na text, no. Halimbawa, ang command natin, no, susubukan natin, no. Ito naman yung tinatawag na T-count naman, no. Itong T-count, o isi-select natin yung lalagyan natin ng number. Halimbawa, ito. O isi-select natin yung mga letter na ito. Gagawin nating number. Tapos, tuloy-tuloy yung numbering, no? And then enter. Tapos along X, pwede rin along X, along Y, no? Ito naman yung along X, pero pwede na sa vertical ito, no? Along Y. So, gawin natin, select natin yung along X. Tapos enter lang natin. O, pagkatapos, overwrite lang natin. O, ito na yung numbering, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? So, hindi lang yan sa may circle, ha? Kahit na hindi siya naka-circle, pwede yan, no? As long as na merong number, no? Kaya kung meron tayong gagawing numbering, no? Ayaw na nating i-edit, mabilisan. Minsan, napakarami niyan, no? Ang gagawin natin, iisa-isahin natin. Actually, dito sa T-count, hindi natin iisa-isahin, no? So, minsan, abot ng 100 yan or lampas pa, no? So, ang gagawin natin,
T-count. O i-select natin, no? Yung pagkakasunod-sunod, kung paano yung pagkakasunod-sunod or paano yung arrangement na meron naman, no? Nakalagay yan. Ito yun, no? In order. Pwedeng along X, along Y, no? Select order. So, gawin lang natin along X, no? Select order. Pwede rin naman, no? Kung paano natin sinelect kanina. Ito yung pagkakasunod-sunod kanina. Pag gano'n, no? Tapos, enter lang natin. Ayun, no? So, yung order kanina, nag-umpisa ako dito, sa 1 hanggang 6, tapos balik na naman dito. Ito yon, no? Ayan yung tinatawag na T-count, no?